Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa matibay na bilateral partnership ng Pilipinas sa pagtataguyod ng rules-based international order. Ito ang kanyang ipinahayag sa taunang Van d'Honor. Narito ang report. Mas matibay na ugnayang panlabas. Iyan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng mga miyembro ng Diplomatic Corps sa taunang Van d'Honor sa Malacanang. Tandaan niya ang naturang aktibidad upang muling pagtibayin ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at foreign allies at partners nito lalo na ngayong 2026. Very ably represented. Our gathering tonight provides us with a valuable opportunity to reaffirm our shared commitments, reflect on our collective journey, and renew our sense of purpose for the work that lies before us. Ipinahayag din niya ang kanyang kumpiyansa sa matibay na bilateral partnership ng Pilipinas sa pagtataguyod ng rules-based international order. Kasabay ang pagbibigay diin sa kahalagahan nito sa pagpapanatili ng kapayapaan at progreso. As we enter this new year, we are confident in the strength of our bilateral partnerships, our common commitment to a rules-based international order, and our shared determination to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for all our peoples. Sa kabila ng pandaigdigang hamon, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nakamit ng Pilipinas ang makabuluhang pag-unlad na may mahalagang suporta mula sa mga foreign partner. Binigyang diin niya na katuwang ang mga ito, sama-samang hinarap ang mabilis na pagbabago sa ekonomiya, geopolitical tension, hamon sa klima at teknolohikal na pagbabago. True to our commitment as an innovative pathfinder, a trusted peacemaker, and a reliable partner, we pursued a proactive diplomatic agenda that strengthened our bilateral partnerships for mutual benefit, expanding cooperation with both long-standing as well as new partners, particularly in key economic sectors and security areas. Bilang chairman ng ASEAN ngayong taon, tiniyak ng Pangulo na paiigtingin ang dialogo at kooperasyon sa seguridad at integrasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. At the same time, we will continue to advance people-centered initiatives that ensure that the benefits of regional cooperation are felt by our citizens, especially those most vulnerable. Ipinahayag din ng Pangulo ang paghahanda ng Pilipinas sa final phase ng kampanya nito para sa non-permanent seat sa United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Malaking bagay anya ito sa Pilipinas para itaguyod ang rule of law at proteksyon sa sibilyan. Pinuri naman ng Papal Nuncio sa Pilipinas na si Archbishop Charles John Brown ang mga hakbang ng administrasyon laban sa korupsyon at ang potensyal ng ASEAN Chairship ng Pilipinas na palakasin ang regional na kompetisyon at lumikha ng bagong oportunidad para sa pag-unlad. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.